So, kamusta ang buhay nyo, MJ? Noon? Sobrang hirap kasi nakatira na kami noon sa tabi ng ilog. Yung bubong namin halos magkanda tulo-tulo. Anytime pwedeng lumambot yung lupa, pwedeng bumagsak yung bahay. Kaya nasaksi ako yung hirap ng buhay namin nun kasi nung pumapasok kami, walang baon. Tapos nangingi pa kami ng pagkain sa mga karinderya, mga tira-tirang ulam. Yung hirap kami sa buhay, namumulasi po kami dati. Anong mulasi? Nagmumalik na ng mga pangbenta sa junk shop. Nung maganda na ang buhay mo, kamusta kayo ng mga kapatid mo? Sa akin kasi natatakot ako minsan maglabas ng sama ng loob sa mga kapatid ko kasi ako yung bunso. Nasanay ako kasi na parang puso ka, hindi ka pwede magsalita. Super Bahamas. Pero ilalaban natin ito alang-alang sa vlog, mga kachika. Kaya naku, isang magandang talakaya ito. Kaya huwag kayong bibitiyo kung sino ang ating kakausapin. Ayan na si Mark. Ito na yung kakausapin natin. Si Mark Joseph Cruz. Ayun siya. O, diba? Ang bait niya. Yung sundo niya tayo. Hello, Mark. Storbo, diba? Labang ka rin kasi talaga eh, no? Kachika, welcome to my vlog. And for today's video mga kachika, naku, eto na po ang sikat na sikat po sa Facebook. Talagang dinalaw po natin sa kabila ng bagyo talaga dito sa Maynila. Kaya nilaban ko talaga siya. Welcome to my vlog, MJ Cruz! Everyone. Lagi pong dumadaan to sa newsfeed ko. Kaya po, naisipan ko po talaga na i-vlog ko siya for today's video. Kilalanin na po natin si Mark Joseph Cruz. Panoorin po muna natin ito. Nakita nyo? Rumarampa, sumasali para sa kinabukasan, ganon. Simulan natin ang chikahan. MJ, welcome to my vlog. Thank you po Sir Romel for inviting me and talaga namang pinagandaan ko rin to kasi napapanood ko po yung mga vlog ninyo ay marami kayo na-interview so it's a really privilege and honor for me na ma-interview nyo po. Pang-contest, di ba? Pagsagot-sagot. Hindi, alam mo kung bakit kita ibinalag kasi nai-inspire ako sa kwento ng buhay mo. Sabi ko, itong taong to, mabuting anak. Taga saan ang Cruz? Parang nga talaga kami. Meron kaming bahay sa Cavite pero birang-bira kami pumunta doon pagbakasyon lang. Napakalapit lang naman dito. Naikabite po. Naikabite. Malayo rin. Ilan kayo magkakapatid, MJ? 5 po kami. Then may anak sa labas yung papa ko, yung kuya ko nga pa. Bali, 6. Pang ilang pamilya kayo? Kami yung original. Saan ang buhay nyo, MJ? Noon? Sobrang hirap kasi dati, yung bahay namin 5 po talaga. Pero gawa sa kahoy yung mga... Kasi yung panahon dati, usong-usong mga bahay na kahoy. Ito pa yung magkasama ang nanay. Lahat po kami magkakasama. So, 5 bahay, parang bukod-bukod kami noon. Pang ilan ka ba sa magkakapatid? Bunso po. Bunso kami ng kapatid ko. Magkasunod na kami ng birthday. Oras lang ang pagitan. Ikaw unang lumabas? Yes po, sa aming dalawa. Di ba unang lumabas ang bunso, di ba? Tama. Dati, nakakain kami ng maayos. Kahit medyo naghihirap, pero buo kami masaya. Until the time na na-demolish yung lugar namin Bakit na yun. na-demolish ang bahay niya? Parang may bumili ng lupa na yon at kiniklaim hindi daw sa amin sa mga taga-palasan. So, doon na rin nagsimula na magkaroon ng mild stroke yung papa ko. So, Siguro na-stress na. yung papa ko 6-footer po yun, pero nung na-stroke siya, naging 5'4" na lang siya. Nag-shrink? Nag-shrink po siya. Tapos from 5 bahay, naging 1 bahay na lang kami. At nakatira na kami noon sa tabi ng ilog. Tabi siya ng warehouse ng SM. Parang yaki pa rin. Sama-sama naman kami. Sobrang hirap po nun kasi yung bubong namin halos magkanda tulo-tulo. Nakatayo lang kasi kami sa ilog. So pag tuwing bumabagyo, ang hirap kasi nun kasi anytime pwedeng lumambot yung lupa, pwedeng bumagsak yung bahay. Sobrang hirap din kasi nun kasi that is the time na sobrang wala kaming makain kasi si mama na lang nag-work sa amin. Ang trabaho ng mama ko po nun is nagtitinda siya ng isda. Ang papa mo hindi na nagtatrabaho. Nasa bahay na lang ang papa mo. Opo. Tapos mahirap din kasi yung supply ng tubig noon. So yung mama ko ang nag-iigib pa ng tubig. Nagbabangka po siya para Ilang taon ka niyan? 15 to 16 po ako nun. Pero nag-aaral ka nun? Yes, high At school. kayo nag-aaral? Pamangkin ko tsaka yung kambal ko. Nasa high school kami na nag-aaral nun. Kaya nasaksi ako yung hirap ng buhay namin nun kasi nung pumapasok kami, walang baon. Tapos nangingi pa kami ng pagkain sa mga karinderya, mga tira-tirang ulam. Nagawa pa naming ibenta yung aso namin para lang may mapangkain kami. Walang katuwang ang nanay mo? Meron naman po yung kapatid ko noon that time is nasa Korea shop. Kumbaga dalawa lang sila ni mama na nagtutulong. Pero si mama kasi halos lahat umako nung hirap namin. To the point na siya na nag-work, siya pa naglalaba, siya pa nag-iigib ng tubig para sa ibang lugar. Tapos ikaw, anong ginagawa mo no that time? Parang gusto kong tumulong. Pero wala akong magawa kasi teenager lang ako. At the same time, nag-aaral ako. Tsaka wala pa akong idea sa mundo. Like, parang wala akong alam kung ano bang pwede kong gawin. So parang nakafocus lang ako noon that time sa pag-aaral. Ano ba tinapos mo, MJ? Aviation tourism po. Nakagraduate ka pala. Nakagraduate po. Galing. Tapos yun nga po, yung nawala na si Papa noon, ang nagpaaral naman po sa akin noon, yung mga teachers ko po, si Ma'am Natividad at si Ma'am Kachilian. From second year up to fourth year high school.
sila Bakit po ka nila pinag-aral? Kasi nung time na yun, parang pumapasok ako nun, yung bag ko plastic lang. Minsan nakachinelas lang ako, tapos wala akong gamit. Saan ka nag-aaral nun? Sa Parañaque National High School po. Ang ginagawa ko sila, mechanic ako. Wala kasi kaming ulam lagi sa bahay. Tapos yung mga friends ko naman nung high school close ko, nanghihingi ako ng ulam sa kanila. Tapos siguro na-obserbahan nila ako na parang naawa siguro or natutuwa rin sa akin. Kinausap nila ako na pagtutulungan nila ako pagtapusin hanggang high school. Ang galing. Opo. Alam mo, ang swerte mo ha. At least hindi mo sila binigo. Opo. Pero that time, anong sinasabi ng nanay mo noon? Kasi pinag-aaral ka ng mga teachers mo. Hindi naman sa hindi niya ako minomotivate, pero sinasabi niya kasi parang i-assess ko daw yung hirap ng buhay namin. So kung gusto ko daw mag-aral daw ako ng college. Pero kung hindi ko daw kaya pag-aralin sarili ko, tumigil na daw ako. So nung nakagraduate ako ng high school, ang unang-una kong ginawa, nag-apply ako agad sa Greenwich kasi kailangan ko ng pang-enrollment para sa college. Hindi ako namin sitwasyon namin kasi parang isang kaya isang tuwa kami. No? So parang ayoko nang dumagdag since kaya ko namang magsipag-sipag. Ito mga kachika, ngayon lang po kami nag-usap at ngayon lang kami nagkita. Nakita ko sa kwento mo ngayon na parang nagdaramdam ka. Kasi okay na kami, actually lahat ng kapatid ko. Pero kung bibigyan ko man ng parang idea yung mga tao, masama yung loob ko doon sa iba kong kapatid kasi yung pinag-aaral niya yung kambal ko. Ako, hindi naman ako nagdedemand kasi alam ko Bakit na... kaya? Dahil siguro yun yung mas favorite niya that time. Na parang, Naniniwala ka sa may favoritism. Oo, kasi di ba sa isang bahay lang kami, may kanya-kanyang kwarto. Ako po kasi, yung papa ko nandito, so dito lang ako natutulog sa tabi ng drawer. Kasi Pero sila? may kanya-kanya silang kwarto nun. Okay naman sa akin kasi parang naranasan ko nung high school, talagang halos madaling araw akong tutulog para lang sa project. Kasi gusto ko lagi, committed ako sa pag-aaral. Ayoko kasing tumigil sa pag-aaral kasi naniniwala ko na kapag nagtapos ka ng pag-aaral, malaking opportunity yung darating sa buhay mo. Anong pakiramdam nung habang nandun ka sa sitwasyon, ano ang pumapasok sa isip mo na yung parang mas maginhawa sila sa'yo? Iniisip ko na lang na sabi ko lahat naman kami naghihirap at hindi lang naman ako yung taong naghihirap sa mundo. So ginagawa ko na lang siya sa motivation. Sabi ko, darating din yung time na magiging proud din sila sa akin. Nung college, ikaw na nagpaaral sa sarili mo. Nung college, di ba pa nagtrabaho ako sa Greenwich. So nung nakipon ako ng pang-enroll, nag-resign ako sa Greenwich, nag-enroll na ako sa college sa PhilSCA, nag-apply naman ako as a student assistant para tuloy-tuloy pa rin yung enrollment fee ko as libre at meron ako nakuha allowance. Kasi matalino ka, kaya ka napasok doon. Siguro so, kasi may passing grade din naman bago kami sa exam. Tapos nung nag-first year college ako, doon naman pumasok yung pagpapageant ko po sa mga barangay. Yung maliliit na pageant. Eto na. Kung bakit ko siya napansin ng bonggang-bongga. Actually, ang personalidad mo, hindi ka mahihain eh. Bibo ka eh. Paano ka in-approach? Sa akin tumulong ng mga handler na mag-pageant. Tapos yung ko naranasan na parang maganda rin pala mag-pageant kasi mahihain talaga po ako dati. Pero nakaka-boost din pala siya ng confidence. Hanggang sa nagtuloy-tuloy na yun, all throughout na nag-college ako, nagpa-pageant ako, lagi ako nagsa-summer job. So sumunod kong summer job is yung Chowking. Tapos nung third year naman, nag-City Hall naman ako. Kumbaga parang every time na may bakasyon, lagi akong naghahanap ng trabaho para may pang-budget ako sa sunod na school year. Ang galing mo. Tama nga ang pagkakakilala ko sa'yo. Maabilidad ka. Nanalo ka dyan. Ang ginawang kalikasan parang year 2018 po ata. Yung parang second runner-up ata ako nun. Second runner-up ka. Opo. Pagkatapos nun, magkano na premyo mo nun? Kasi yun yung usong-usa na parang hatian kayo ng handler mo, babayaran nyo muna yung costume. Tapos nakapunta sa akin nun parang 2K lang. Kasi nandito po tayo ngayon sa bahay ni MJ na ito yung pinundar mo. Opo. Ang galing, di ba? Paano niya naipundar ito? Dahil din sa pag-work ko, sa pagpapautang, sa pangungutang, marami akong source ng ginawan para lang makapagpundar. Ay, dati nung kumikita ka, nagpapautang ka. Sa work ko po sa casino. Nag-casino ka? Yes po. After ko graduate ng tourism, parang after 1 month, naghanap na ako ng work. Then nung nagkaroon na ako ng work sa Soler, bumukod na ako ng apartment sa Makati. So 2019, tuloy-tuloy yung 3 taon, nakabukod ako. Pero umuwi ako dito every off ko. Siguro thankful lang din ako kasi wala akong bisyo. Like, hindi ako mahilig uminom, hindi ako nagyoyosi. Banding. Pero kasi, mas maganda rin kasi piliin mo yung tamang kaibigan na mas mamomotivate kang kasama, hindi yung aayain ka lang uminom, pero aayain ka rin mag-grow. Alam mo kagad kung ano makukuha mo. Ang galing mo. Tapos ito ang nabili mo, ito ang napundar mo. Lupa na namin po ito. Lupa niya talaga to. Lupa na po ni mama ko to. So, ang ginawa ko nun habang nag-work ako nung 3 years na yun, ipon ako ng ipon. Tapos may mga ka-workmates ako nun na parang every na nangungutang sa akin. Tapos sinutubuan ko yun. So, parang yung income ko, tubo lang tubo. Tapos, nung medyo palapit na ako mag-resign, nag-business naman po ako nun, which is yung sa Loki apparel ko na nga po na Bakit ka pala nag-resign doon? Maganda naman ang kitaan mo doon sa Soler. okay po siya sa mga beginners, like wala pang experience. Pero nung na-observe ko na 3 years na ako, casino dealer pa rin ako kasi malaki kasi yung standards nila bago kanila i-promote as a bisor. Matagal na proseso, tsaka hindi ganun kalaki po yung sahod. Parang ang sinasahod ko lang that time, 21 to 22. 3 years na po ako, so parang na-observehan ko na parang hindi na siya enough sa mga expenses ko. Para mabagal ang pag-unlad mo doon, nakikita mo. Naboboard na rin ako. Gusto ko gumawa ng business. So, Alam mo, ambisyoso ka. Yun ang tawag doon, di ba? Kasi nag-a-ambisyon ka na mas higher ng buhay. Na which is, tama naman yun kasi kailangan mo talagang pagplanuhan mo eh. Ikaw lang magpaplano sa buhay mo para may marating ka. Yun ang ginawa mo ngayon. so ang unang-una kong buyers, yung mga ka-workmate ko. Tapos nung nakikita ko medyo dumadami yung buyers, lalo na nung gumawa na ako ng ibang online shops, parang di ko na kayang pagsabayin yung work ko tsaka yung pagbebenta. Kasi that time na parang umuwi ako ng madaling araw, magpa-plancha pa ako na damit, ako lang mag-isa. Natatapos ako ng
3 ng hapon. Tapos magpe-prepare na naman ako ng work. Tapos nung nag-resign ako, parang mga 1 year akong hindi na nag-work, nakikita ko yung business ko, medyo lumalaki na siya. To the point na yung buong apartment ko, napupuno na ng damit. Kasi dati parang isang t-shirt lang binibenta ko, ngayon ang dami ng selections. Tapos ang pinaka-memorable ko yung plancha, ginagamit ko, plancha lang. Ang ginagawa ko yung mga ka-workmate ko, pinapapunta ko na sa apartment para tulungan ako mag-stocks. Tapos binibigyan ko sila ng konting support. Dati hindi ko inisip na magkakaroon pala ako ng ganitong business. Dahil yan sa pagpupursige mo at pagpaplano mo sa buhay mo, kaya mo narating yan. Nung maganda na ang buhay mo, kamusta kayo ng mga kapatid mo? So in terms naman dito sa mga kapatid ko, kasi ang goal ko lang talaga na kahit hindi kami close, gusto ko makita kami ni mama na close kami, na hindi kami ilang sa isa't isa kasi si mama ko tumatanda na po. Kaya parang kinain ko yung pride ko na kahit na ako yung kailangan gumastos sa mga paglabas-labas namin, okay lang kasi gusto ko makita ni mama na buo kami as a family. Until such time na nagpapatayo na ako noon, nungutang ako sa SSS, sa pag-AB, sa BDO, sa mga kaibigan ko, para lang maituloy ko lang to kasi that time ibang bansa na po talaga ako. Mag-work na ako sa Qatar Airways pero hindi ko siya tinuloy kasi sabi ko, 5 taon na naman yun tapos iiwanan ko na naman si mama. So parang hindi ko ma-achieve yung goal ko na magkaroon siya ng sariling bahay na mag-chill lang siya. Kaya sabi ko, ika-cancel ko na lang yun, dito na lang ako, tsaka focus na ako sa business ko. Siguro na-realize din ng mga kapatid ko na parang meron din pala ako may tutulong sa family namin. Natutuwa rin sila tapos doon yung time na parang nagkaroon na sila ng trust sa akin. Kasi that time parang utos-utosan lang ako, parang mababaw yung tingin sa akin. Pero nung alagang may napatunayan ako, nakatanggap naman ako ng respeto sa kanila. So actually, katulad ng pamangkin ko, pinag-aaral ko na ngayon, tapos binibigyan ko na rin ng sideline dito sa bahay. Sa lahat ng kapatid ko, yung ate ko pong pangalan yung pinaka-close ko po si Ate Nelly. Siya po yung pinakamahal ko kasi siya yung nagturo rin sa akin. Kasi dati yung hirap kami sa buhay, namumulasi po kami dati. Anong mulasi? Nagungalik na ng mga benta sa junk shop. Kasama ko rin niya magbenta ng mga merienda sa construction worker. Kaya ngayong may mga anak na siya, ako naman tutulong sa akin, part na tutulungan ko yung mga anak niya makapagtapos ng pag-aaral. Kasi siya talaga yung nagturo sa akin na pag mahirap ka, hindi ka lalaking mahirap kung hindi ka maghihirap sa buhay mo. Kaya dapat pagsimikapan mo lahat ng hirap na dinaranas mo. Nakita niyo siya sumagot-sagot? Pang-pageant na pang-pageant. Nag-title holder ka na ba? Opo, ito. Ginoong Paranaque. Itong year lang po, February 2024. Pero bago mo narating yan, Ang dami nga po. So, ang dami ko na-receive na bash nun. Pero marami rin ako na-receive na support. Tapos, nung nanalo ako ng Ginoong Paranaque, parang na-break ko yung rejections, yung mga bad comments sa akin. Kasi parang may napatunayan ako na kahit anong klaseng tao ka or ano man yung gender ano mo, may mapapatunayan ka for as long as wala kang ginagawang masama. And then, that is the time na parang ang dami palang na-inspire sa akin. May mga nagme-message sa akin time to time na na-inspire doon sila sa story ko. Kasi parang kung ano na doon pinagagawa ko, nagbebenta, nagbablog. sobra, alam niyo po, lalo ko itong hinangaan. Alam naman natin, pag summer, nasa beach ang mga tao. Nandun po siya, nagbebenta siya. Napaka-bibo mo. Yan tawag doon eh. Hindi kapal ng mukha. Bibo yun. Kasi hindi masama yung ginagawa mo. Gusto ko rin patunayan sa kanila na kahit anong estado mo sa buhay, kahit naghirap ka na, laging may paraan para umahon sa hirap ng buhay. Alam mo, candidate na candidate sumagot, diba? Sa Quezon City, LGBT Day. Nakita ko nagkaroon siya ng booth. Tuwang-tuwa ka nung kasi Opo, first time mo nagkaroon. Yes po, pangarap ko rin yan dati. Sabi ko pag ako nagkaroon ng business, gusto ko maranasin may booth ako. Natupad naman yun kasi nga lang, umulan po kasi noon. Oo, nakita kita. Parang Umiyak pa ako nun kasi sabi ko dream ko na yung kaso hindi siya natuloy kasi dahil sa ulan. Pero hindi ko naman sinisisi yung weather kasi natural yan eh. Pero ganoon pa man, big lesson sa akin yun na para hindi pala sa lahat ng oras laging masaya. Yes, pero alam mo, naramdaman kita noon kasi nabasa ko yung Facebook mo na parang etong gustong-gusto ko tapos biglang umulan tapos basang-basa siya. Yung mga paninda mo nabasa na May rin. mga nahulog sa putika, may mga nahulog sa baka. Naiyak din ako nung kasi sabi ko pinagandaan ko to. At saka ito pa mga kachika, nagtitinda siya tapos nag-extend siya ng tulong sa iba. Ang galing-galing mo, MJ. Minsan kasi may mga nagme-message sa akin na, Uy, Kuya MJ, baka pwede next time sama mo ako sa pagbebenta. Ako naman, as much as possible, gusto ko makakuha rin ng mga pwedeng ko matulungan. Hindi ko rin kasi kaya i-accommodate lahat. So, minsan pinipili ko rin. Priority ko kasi minsan yung mga estudyante. And alam ko yung buhay ng estudyante, lalo na yung mga masisipag pero walang mapagkuha ng income. So, pag nakikita ko masipag tong tao, lagi ko na siya sasama sa mga racket ko. So, ito po yung mga binibenta niya sa mga kaibigan natin. Baka gusto nyo. Baka naman. Andito po ang Facebook at Instagram ni MJ. Alam mo, minsan inisip ko MJ dati, nung di pa kita kilala. Sabi ko, gwapo to. Tapos masipag. Ang galing niya, no? Tapos yung bahay niya, naayos niya. Yung mama mo, kasama mo. Tuwang-tuwa ako sa'yo. Tapos nagbibit-bit ka pa ng sakong bigas. Dadali mo sa kapatid mo. Bakit ganun ka kabait? Nakita ko kasing hirap ng buhay namin. Noon parang sabi ko, ayoko na maranasan. Nakakapagod maging mahirap. Pero mas mahirap pag wala kang plano sa buhay. Anong pinaka hindi mo makalimutan nung nasa gitna kayo ng kahirapan? Yung nangingi kami ng ulam sa karinderya, yung mga tirang ulam. Sa tita ko yun actually. Nakaschedule na yun tuwing umaga kukunin ko yung tirang ulam nung benta niya yung kinabukasan. Mabait din ng tita. Yes, mabait din si tita. Ngayon kasi para sa akin na fulfilled na ako kasi parang feeling ko na-achieve ko na yung goal ko kay mama na mapatayuan ng bahay kahit simpleng bahay lang. Tapos meron na siyang allowance. Tapos lahat ng gusto niya binibigay ko kasi sabi ko nga, ang magulang deserve niya lahat ng best na bagay na pwede mong ibigay sa mundo. Hindi naman kailangang mayaman. Makita lang na magulang ang anak niyang masipag. Hindi magugutom yung kasi masipag. Oo. Ano yung kwentong hindi mo pa kahit
kailan nasasabi? Na katulad ko, kasi isipin nila napaka-strong ko, napaka-motivated kong tao, na akala nila lahat ng bagay na pinagdadaanan ko is easy-easy lang. Sa totoo lang nakakapagod. Ang hirap pagsabay-sabayin lahat ng bagay na gusto mong gawin, lalo na kapag ikaw lang mag-isa. Kasi ngayon medyo marami ng opportunity na tumapasok, may mga endorsement, may mga vlog, may business, may pagpapageant. So minsan nakakapagod din pala maging masipag kasi pag masipag ka, maraming opportunity na darating. Yun yung challenge sa akin, kunyari sa bills, sa mga bayarin, sa medicines ni mama. Ang daling maglabas pero ang hirap magpundar ng pera. Pero inisip ko na lang, sabi ko kahit anong hirap yan, dapat tanggapin kasi nalagpasan nga namin yung dati, ito pa papalagpasin ko pa. Kasi minsan sa buhay, di ba, dumarating sa punto na akala ng iba, may kita naman yan si MJ. Oo. May kita namin pera yan. Yung iba, akala nila ganun-ganun na lang. Oo. Baka naman. Baka naman. Ngayon, pag hindi mo na pagbigyan, di ba nila alam na ang sama-sama din ng loob mo pag hindi mo sila napagbibigyan. Meron tayong ugaling na pag may nanghingi ng tulong, akala nila nagdadamot. Hindi nagdadamot ang tawag dun eh. Kasi alam naman natin na nag-iisa ka lang na kumikita para sa sarili mo, na kapag nawala yun at ipinamigay mo pa, paano ka? Minsan man nagkakaproblema kayo sa mga ganun, magkakapatid. Kasi alam naman natin na pamilya kasama talaga yan. Kasama talaga yan. Sa akin kasi natatakot ako minsan maglabas ng sama ng loob sa mga kapatid ko kasi ako yung bunso. Nasanay ako kasi na parang puso ka, hindi ka pwede magsalita, ganyan ka lang. Pero ngayon kasi pag natututo ka sa buhay, natututo ka na rin kung paano makipag-usap sa mga kapatid mo ng practical. Lahat kami laging okay kasi laging nasa priority ko sa isip ko si mama. Pero never naman nangyari yun ngayon kasi very strong na kami magbabanding eh. Pero minsan, MJ, dapat kasi malaman din nila kung ano yung nasa loob mo eh. Kasi nanguhula din kasi sila. Kaya dapat meron talagang pag-uusap, communication. Opo, tama. Pag gusto mong sabihin ng mga bagay-bagay na hindi papabor sa kanila, sabihin mo lang din in a nice way. Ngayon, kung hindi nila maiintindihan, ang mahalaga na ilabas mo yung gusto mong sabihin. Si MJ, pag nagpo-post to, lagi ito nakabrief. Diyos ko. Hindi na masyado ngayon. Bakit ka laging nakabrief? Pag nagpapageant ka kasi, usong-uso dyan yung parang hatakan ng mga audience. Parang isa sa pinaka-best way para ma-promote mo yung sarili mo sa pageant at mabote ka nila at manood sila sa'yo. Third, hindi naman ako physically fit o magandang katawan. Kasi ngayon kasi very bihira na ako kasi gawa ng nag-national pageant ako. Nilimitahan ko mag-upload ng ganun kasi nga gawa ng baka mamaya mabash na naman ako. Tsaka kasi nagbibenta ako ng bikini. Yung bikini nga, ang dami kong shot na magaganda, hindi ko ma-upload eh. Bikini yan, underwear, boxer, para ma-promote lang din. Kamusta naman ang kita ng apparel mo? Pag ganyan na may mga pageant ako, very busy ako. Hindi ko na-accommodate yung mga inquiries sa mga low-key apparel. Pero pag ito na wala naman akong gagawin, nag-live selling ako. Sabi ko kailangan kong i-balance kasi sayang opportunity yan eh. Bawal ko tanggihan. Wala ngayon ang nanay ni MJ dito. Yun pa naman gusto kong makita kasi lagi ko siya nakita sa video. Kasama ko po si mama pala noon nung ginong Pilipinas. Nakakatuwa naman kasi syempre iba rin ang pakiramdam nung nanonood yung nanay mo, yung proud na proud sa'yo, di ba? Siguro marami nag-aabang dito sa question nito. Meron ka na ng mga indecent proposal. Dati, Paano mo hinandle ito? Kasi di ba dati, iniisip mo kasi kumita eh. Iisipin talaga ng mga tao, instant money ito eh. Magpaka-real talk tayo. Syempre minsan matutokso ka Yes. sa mga offer nila. Never kang natukso. never ka. Kunyari ikaw, MJ, bibigyan kita 100, sumama ka sa akin isang gabi, kailangan kitang matikman. Ay, eto, may mga, siguro mga 5 na or 4. Indecent proposal ba yun o hindi? Kasi parang nagpapasama lang sila manood ng sine, kumain. Escort. Escort ang tawag ba? Pero walang nangyayari sa amin. Binabayaran ka. Parang ganun lang. Pinakamalaki yung nakuha ko, sinamahan ko lang siya kumain sa MOA. 18K. Pero, ang offer ko doon, sabi ko, sir, baka pwede pong bili kayo ng Lokia para samahan ko kayo. Kahit 2,000 lang. Kasi bibigyan niya daw ako ng transpo. Tapos nung after ko bigyan, after manood, binigyan ako ng 18K. Kasi natutuwa daw siya sa akin. Yung how dedicated I am sa buhay. Kasi wala ako natatanggap na indecent proposal. Kasi pag sa akin, hindi nila ako target. Kasi ang target lang nila sa akin, yung parang na-experience nila yung buhay ko na, ay grabe ka, ito dito mo pala ilalaan yung pera na yan. Tsaka alam mo kung bakit. Siyempre, pang come on lang naman yung simula yung indecent proposal. Pero kapag nakilala niyo na sa MJ, parang mawawala talaga yung iniisip mong manlamang. Oo. Hindi, kasi mabait siya. Yun yung sinasabi ko sa'yo. Magpakatotoo ka lang naman. Lalapit sa'yo ang swerte, di ba? Pero nagkaroon ka ng relasyon. Last 2022 pa. Anyari doon? Ayoko mag-name drop pero sikat sa Facebook, sa TikTok, sa lahat. Content creator din siya tapos nakilala ko siya sa online. Never ko in-expect na i-entertain niya ako. Ayun, nagkita kami, nagkakailanlan tapos nakasama ko pa siya sa apartment with my mom. Kasama ko pa si mama, yung tatlo kami doon. Parang tumutulong din siya sa akin. Until such time na parang naghanap siya ng pondo, nawala na siya, nabigla. Parang nagpaalam na siya sa akin kasi busy na daw siya ulit sa pag-edit. Sigurado kang may relasyon kayo. Mutual. Parang may label na kami that time eh. Parang napapansin ko sa kanya nung nakalipat na siya ng condo. Sabi ko parang nagiging busy ka na, parang wala ka ng time. Anong problema? Sabi nga baka pwede akong itigil muna kasi nga kailangan niya muna daw mag-focus. Hindi kanya priority. Parang ganun. Pero nasad lang ako kasi for the 1 month na magkasama kami, wala siyang pinakitang mali. Iniyakan mo to ng bongga. Oo, kasi parang ako lang yung nag-handle na lahat. Parang ang sarap din sa feeling pag meron kang kasama. Ang ganda pala ng buhay pag may minamahal ka. Eh paano one day bumalik siya dito sa'yo? Anong gagawin mo? Anong ulam? May ulam ba tayo?
Pero alam mo, MJ, kanino ko patitignan ang mata mo? Parang may lungkot ka sa mata. May kulang. Oh, yes, may kulang. Parang anytime pwede siyang umiyak. Oo. Siguro isa na dun yung factor yung about kung paano ko i-handle lahat. Pero pinaka big factor dun yung loneliness ba na tinatawag. Kung pag matutulog ka na lang, isipin mo na, naligaw ako na itong buong araw. Ano kayang... Panahon na, yung minsan pagod ka, di ba? Gabi ka na umuwi. Pag gabi matutulog ka, wala ka man lang ka-night talk. Bakit wala ka pang karelasyon? Gusto ko kasi minsan namimit ko ng unintentional, like nag-meet kayo sa mall, nang hindi kayo nag-chat. Sa bagay, may kanya-kanya naman tayong yung mga weaknesses natin. First time mo lang siya ma-meet, may chemistry. Yun yung maganda. Pag sa chat, minsan parang hindi kasi genuine, taga hindi parang authentic. At saka feeling ko, mataas na yung standard mo. Hindi rin. Ang akin lang dapat, siguro dahil yan sa business, ako, masipag, hindi tamad, may kusa kumilos. Parang mga personal attitude lang ang gusto ko, tsaka mga magagandang behavior. So, kasambahay ang hanap mo. Hindi. Yung mga good qualities kayo. Siyempre si mama makikita niya. Siyempre si mama proud of very masipag na babae. So gusto ko, Gusto mo ganun din? yes, wala man ako issue sa appearance. Anong pa mga pangarap ni MJ? Makapag-reach pa ng iba't ibang klaseng goals. Yung mga goals na makakatulong sa akin mag-grow, matuto ng maraming bagay, at makatulong sa mga tao. November pa kasi birthday ko, so nagpaplano akong gumawa ng charity program. Nung last year, 26 years old ako, so gumawa ako ng bucket list na 26th birthday bucket list. Lahat yan nagawa ko. Tapos, nag-Hong Kong ako, nag-staycation ako, nagpunta ako sa haunted house. Yun kasi para sa akin yun. Ito naman para sa ibang tao naman, which is connected na sa story ko. So, yung home for the aged para sa mga tatanda. Yung sa school naman sa mga estudyante yung medyo nag-i-struggle mag-aral. Which is doon ako babalik kung saan ako nag-high school. Tutulungan ko yung ibang bata doon. Then, feeding program. Anong pinakamataas na pageant ba ang gusto mong masalihan? Kasi nag-ino na ako mataas na to national pageant na to. Yun, makapag-international. Pag nagawa ko yun, doon ako titigil sa pageant. Hindi naman posible mangyari sa yan kasi nakikita ko naman yung pagpupursige mo. Oh. Marami ka pa rin kaibigan. Na dati mong kaibigan mo pa rin yan. Pili lang. Siguro mga wala pang 10 kaibigan ko. Okay lang yun. Oo, Hindi kasi- naman kasi sa buhay, hindi naman paramihan ng kaibigan. Oo. Alam mo kung ano yung needs mo at alam mo yung kung anong gusto mo at alam mo ang pangarap mo, makukuha mo talaga yan. Alam mo, napakalalim mo, MJ. Sobrang napakalalim mo. Ipagpatuloy mo lang yan kasi nararamdaman ko, hindi lang ito, marami pa ang matatouch mong buhay at malayo pang mararating mo. Ito, pagkakataon mo, anong gusto mo sabihin sa mga kapatid mo? So, sa mga kapatid ko, yan, pagpasensya nyo kung may mga oras or may mga panahon na medyo masakit ako magsalita. Pero sa totoo lang, hindi ako masakit magsalita. Minsan, the way lang ako magsalita is parang direct to the point na medyo nasasaktan kayo. Kasi siguro, nare-realize nyo na may point yung sinasabi ko. Pero don't take it seriously kasi ang isang tao, hindi naman niya magsasabi ng isang bagay kung hindi niya pinag-iisipan. So, lahat ng sinasabi ko is para rin naman sa atin kasi magkakapatid tayo, magkakaibigan. Tayo na lang meron si mama. So, gusto ko hanggat maaari, hanggat tumatagal, tayo pa rin yung magkakasama kasi yun na lang yung bagay na gusto kong may keep hanggang tumanda ako. Yung manatili ako sa inyo, manatili kayo sa akin. So, sana yun lang. Magmahalan na tayo kasi lahat naman ng bagay, masusolusyonan yan. Kapag may hindi pagkakunawaan, laging idaan sa maayos na usapan. Ay, number 2. At saka kay mama pala po. So sana mama, happy ka lagi. At alam ko naman proud ka sa akin at happy ka rin sa mga na-accomplish ko. Sana lagi kang mag-ingat, wag kang magpapagod. Kasi yun ang isa sa mga goal ko, yung may ranasan mo pa lahat ng bagay na pwede mong maranasan sa mundo. So I love you, mama. Siyempre, imbitahan mo sila sa Facebook mo at sa apparel mo. So yun na nga, sa mga nanonood sa akin, sobrang salamat po sa pag-support sa aking mga content. Lalo na doon sa mga bumibili ng aking Loki apparel. So yung Facebook page ko po is Mark Joseph Cruz, Instagram mj.11, yung aking TikTok shop Loki Apparel Brand, Shopee Loki Apparel, Lazada Loki Apparel Brand, at yung Facebook page is yung Loki Apparel. At sa aking personal Facebook page naman, baka MJ yan. Ito yung po kay Sir Romel Chica sa pag-invite sa akin po. Tignan niyo sa Eddie, ang galing magsalita na. Talagang bagay na bagay siya maging salesman. Ito na siya. Ito na. Napakahusay. Alam mo, Eddie, marami tayong natouch at marami tayong may inspire sa kwento ng buhay mo. Kaya mga kashika, ayan po si MJ. Kaya po, puntahan niyo na po ang kanyang Facebook at saka Instagram. Again, MJ, maraming salamat sa iyo. Thank you so much din po. Sana ipagpatuloy mo ang pagiging mabuting tao mo, kapatid, anak, kaibigan, at marating mo pa sana ang pinapangarap mong pageant. Matungtungan mo pa sana yan. Good luck Thank you at po. maraming salamat at bumabagyo na talaga. Bumabagyo na. Sobra, thank you very much Thank sa aking you. vlog. Then Mang Nega, then Mang Bash, dahil ang buhay ay chika lang. Ganon.